Meron hong banta sa administrasyong Marcos. Yan ho ang naging babala sa atin ni former Senator Antonio Trillanes. Abay kung ganon, talagang literal na nakakatakot kasi nasa peligro guys ang ating Pangulo at ang kanyang mga nasasakupan. At yung tinutukoy na salarin ho ni former Senator Antonio Trillanes ay walang iba kundi itong ating vice-presidente. Alam nyo guys, whether if it is true or not, I think dapat yung gobyerno dapat mag-ready sa kahit anong oras kasi we do not know kung kailan yung atake yung salakay ng di umano'y kalaban. Hindi ko naman sinasabi na si VP yung literal na kalaban, pero dapat yung gobyerno alam ho yung perfect timing kasi hindi natin alam kung kailan ho yung kalaban sasalakay. So, dapat lagi hong handa ang ating administrasyon. Kasi yung mga kalaban, guys, literal na nag-aantay lang niya ng perfect timing. And then, kapag na-timingan nila na medyo hinang-hina ka, doon yung iba sumasalakay. Doon yung iba umaatake. So, sana ng ating gobyerno ay dapat laging handa para sa mga ganitong klaseng banta. And sa mga taong nagsasabi na naniniwala ka dyan kay Trillanes, guys, wala namang masama if paniwalaan natin to kasi, you know, it's a warning na din kasi lahat naman ng sinasabi ni Trillanes noon, hindi naman totally lahat, pero mostly, lahat namang sinasabi noon ni former Senator Antonio Trillanes, ngayon ay nagkakatotoo na. Did you really get my point naman, guys? Baka bigyan ko pa kayo ng example. Okay, ito. Inakusahan niya guys, itong si former President Rodrigo Roa Duterte ng alleged multi-million bank account. So, di ba noon, pinagtatawanan lang siya, saan ebidensya mo, ganito, ganyan, ang daming sinasabi, ang daming ebas kay former Senator Antonio Trillanes. Pero ngayon, na anong year na, 7 years na yung nakalipas, hindi pa din sila naglalabas ng kanilang salin. So, nagigets nyo naman ata yung punto ko, no, na itong si former Senator Antonio Trillanes, pinagtatawanan lang noon. Even though yung sinabi niya na itong si Paulo Duterte is a smuggler. Pero ngayon, di ba? Ano yung sabi ni Las Cañas? Totoo yun. Kasi Paulo Duterte is a smuggler of shabu in the port of Davao. According naman yan kay Las Cañas. So, there's nothing wrong naman kapag maniwala tayo dito kay Trillanes. Kasi for the sake of the president na din mismo, itong kanyang ginagawa, nagmamalasakit na nga yung tao, tapos ginagawa niyang bang masama, no? At saka, dating sundalo ho, itong si former Senator Antonio Trillanes. Kaya may history na yan ng pagiging co-plotters. Trabaho niya yan before eh. So, bakit hindi natin paniwalaan kahit papaano? So, sabi dito guys sa balita, nasa peligro ang Marcos administration. Trillanes warns versus Sara Duterte. The Marcos administration is reportedly in the precarious state as long as the Vice President Sara Duterte remains in the office. So, Trillanes warned that Duterte and her allies will not rest until she become president. Kasi guys, tama naman, may pagkakatugma naman kahit paano ang mga binitawang sentimento ngayon ni former Senator Antonio Trillanes. Diba sabi niya na hindi daw matutulog itong mga kalaban ni President Bongbong Marcos hanggat hindi nasasaltak, hindi nauupo, hindi na-install itong si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Paano ko nasabi? Una guys, meron silang issue about sa impeachment. Gusto nilang ipa-impeach si President Bongbong Marcos. Noong Mayo, di ba? Alam niyo yun guys, na kumalat yung Tambalos-Los issue, naglilibot-libot itong si GMA sa Congress, kaya siya dinemote ni House Speaker Martin Romualdez from Senior Deputy Speaker, naging Deputy Speaker na lang. And then pangalawa, nagkaroon guys ng withdrawal of support. Nabalita din yan guys, naging issue. Itong mga retired AFP ay nag-withdraw na ho ng support dito kay President Bongbong Marcos. And then civil disobedience. And yung pinaka-recent ngayon na issue is yung destabilization plot na, you know, nanghihikayat na itong mga retired generals na mag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos at bumuo ng destabilization effort para mapatalsik si President Bongbong Marcos dito sa kanyang kinatatayuan na trono. So, meron namang pagkakahalin tulad guys. So, wala namang masama if yung babala ni Senator Antonio Trillanes ay former Senator Antonio Trillanes ay paniwalaan natin. Wala namang masama dyan kasi it's a sign, warning na din yan. Para ho ang ating presidente always prepared, always ready. Anyway, sabi pa dito,
He said the 2025 midterm polls are critical to President Ferdinand Marcos Jr.'s political survival. So, medyo parang hindi ka aya-aya at hindi ka ganda-ganda ang magiging muka ng 2025 midterm election kung sakali mang mga alipores ni Digong ang manalo sa 2025. Kasi, sabi pa dito, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot sa 2025 at nakuha ng mga Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila at alanganin na sila dyan. 'Di ba? So, kapag yung mga pro Duterte ang manalo sa 2025 midterm election, abay talagang kakabahan na tayo. Dapat na tayong kabahan, guys. Kasi it can lead to the impeachment of the president. Pwede nila lang pagkaisahan ang ating presidente. So, kapag, ito na nga, di ba, si Sandro Marcos, naglilibot-libot na din sa mga possible person na bubuo sa kanyang grupo, yung ilalabas ho ni Marcos, ni Sandro Marcos ng mga vote, ng mga list, or di kaya ni President Bongbong Marcos yung kanyang mga bibigyan ng suporta, yun ho ang ating iboto. Kasi yung mga possible person na babanggitin nila, especially ng mga Marcoses, yun din yung mga taong makakatulong sa kanila, sa kanilang administrasyon. So, antay-antay tayo, guys. Huwag tayong makinig dito sa mga political survey na to kasi nagpapaingay lang itong mga kabilang tubon para, maisakatuparan ang kanilang mga maiitim na plano. So, ilang hakbang na lang pwede na siyang i-impeach anytime at uupo na yung anak. Sabi ni Trillanes na ang kanyang tinutukoy dito is si former vice at ang tinutukoy niya dito ay si Vice President Sara Duterte. As if Marcos will complete his term until 2028. The former senator, nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte kasi tinanong siya sa isang interview. Pero up to this moment, guys, dinideny pa din ng kabilang kubon at ni President Bongbong Marcos na mayroong cracks between the Uniteam tandem. So, kahit i-deny naman nila yun, guys, kitang-kita naman sa kanilang mga pagbumuka na there's crucial na yung kanilang paglalaban-laban ngayon. Nakikita naman natin na mayroon ng hidwaan between the Marcoses and the Duterte. Kasi dito pa lang kay Digong, nagpa-press briefing na siya, naghuhugas kamay, no? About sa mga polygonic issue, diba? Naghuhugas kamay na sila. So, ano pa kaya yung mga susunod nilang movements, ano? So, we do not know. Pero I think, ang alam ko lang dito, dapat yung ating gobyerno ay maghanda sa mga possible na hakbang salakay ng mga kalaban ng ating administrasyon. So, okay, wala namang masama, guys, if paniwalaan natin tong sinasabi ni Antonio Trillanes. At least, 'di ba, feel safe tayo ngayon na kahit papaano may isang taong nag-warn sa atin na we do not know whether if it is true or not, basta ang mahalaga dito is yung ating presidente ay nasa mabuting kalagayan. So, pinoprotektahan ang kanyang administrasyon. So, ang kabagsakan kasi, guys, ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay kabagsakan din ng mamamayang Pilipino. So, hoping sana na kapit-bisig tayo, guys, ipagtanggol natin ang ating presidente. So, kung kaya nyong bumoses kayo, guys, kasi iilan lang kami bumuboses dito, sana kayo din and supportahan nyo yung tama, hindi yung mali. Anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.